Kaugnay po sa latest assessment at pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ngayon ng Mayon Ashfall, kausapin po natin si Jessar Adornado, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Region 5. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, and maraming salamat at nahusto po ako dito sa Balitang Tanghali. Opo, at dahil nga po sa pagtindi ng aktibidad ng Bulkang Mayon, ano na ho yung parameters na tinitignan ninyo at ng FIVOX para palawigin pa ho ba yung danger zone? Ayun po, yun yung pinag-uusapan na nila. Tapos namin kung kailangan bang palawigin yung danger zone. So, sabi nga ni Sir Alanis, titingnan natin sa mga susunod na araw kung kinakailangan. Oho. At ano ho ang latest naman na assessment nyo sa mga lugar na apektado po ng ashfall ng Bulkang Mayon? As of now po, nakita niyo naman po kanina sa video po, ongoing yung ating clearing operations. In terms of damages po, naghihintay pa kami from the agriculture side. Sila po talaga yung natamaan, specifically our farmers. And of course, sa mga houses natin, puno ng ng abo. And yun po, as of now, yun po ang ating assessment po natin dito ngayon sa ashfall ng Mount Mayon po. Oho, alin ho doon sa sinasabing 130 barangays dyan sa Albay, ang pinaka-apektado po ng ashfall? Gaano po kakapal yung abo na naiwan po sa mga bahay as we speak? Opo, actually, ang pinaka-tinamaan po talaga is ang sentro ang Ginobatan, specifically po ang sentro niya. Ang kapal po na nakuha po nila sa may daan is around 1 to 2 inches po. Actually, sa Kamalig, nakapag-record pa sila ng merong 3 inches po. So, ganun kadami, ganun po kakapal yung abo na na-record na itala po natin. Oho. Just to confirm po, nakausap din ho natin yung MDRMO kanina ng Ginubatan, 98,000 individuals po ang apektado daw ngayon or 28,000 families. Nadagdagan pa ho ba yan? Hindi na po. Yan po, yun yung data rin na binigay po sa amin. Sila po talaga yung 98,000 individuals na yun yung apektado talaga po ng ashfall. Okay. At sabi nga ho ng FIVOX naman, laging may posibilidad ng pagputok ng bulkan. Ano ho ang posisyon nyo dyan? At kamusta ho yung kahandaan naman ng OCD Region 5? Ang OCD Region 5 po, lagi nakatutok at lagi namin nakapag-coordinate sa province at sa mga munisipyo. Meron na tayong contingency plan dyan, specifically po pag pumutok ulit, magkakaroon na tayo po ng meeting po at yung nakapalibot po na mga municipalities pa po na sa ngayon po is naka-standby na rin po sila just in case po mag-alert tayo or pumutok po. Sapat ho ba yung supply ng relief goods natin, ng N95 face mask, pati ho yung mga sinasabing mga apektado na water sources po dyan sa Kamalig, pati na rin po dyan sa Ginubatan? Opo, in terms of relief food items po, wala po tayong problema. Sagot po ng DSWD yan, specifically po nandun sa inside evacuation center at including po yung mga tinamaan din po or nasa outside evacuation center, nagbigay din po ang DSWD. Pagdating naman po doon sa may water supply po natin, ayun nga, na-report sa atin yan ni Mayor Gemma Hoko na yung water source nila kasi nga ngayon summer talagang mababa plus kinukuha pa doon yung source ng ating flushing kaya ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng pag-call sa ibang probinsya. Actually, nandito na sila. Nag-augment na sila ngayon ng mga water filtration machine. Sa estimate ka po namin, around 15,000 liters per day ang kailangan nila. Ma-augment naman natin yan, Miss Connie. Yung source ko nandun na, meron silang 7,200 liters per day. Meron na rin yung police ng 1,800 per day. At yung OCD po, magdi-deliver kami ng around 20,000 bottles of water, 6 liters po, good for 8 days. Mag-start kami mga May 6 po for Ginubatan po. I can imagine napakahirap po nito sa kalusugan, lalo na dun sa mga may existing na po na sakit po sa baga. Ano ho ang ating nakikita? Nadagdagan ho? Ilan ho ba yung mga nasa evacuation centers na medyo nahirapan po sa paghinga? Opo, usap natin yung DOH po. As of now, sabi naman nila po, in terms of gamot, walang problema. Naka-standby yung team nila. Nasa evacuation center naman, konti lang naman ito. Pero mga nasa bahay po, yun yung lagi pinapaalalahanan na as much as possible mag-face mask. So far po, wala pa naman pong data na binibigay sa amin ang DOH regarding sa pag-increase ng may mga sakit. Pero definitely po, yan po talaga yung magiging challenge po natin. At nakahanda naman po tayo dyan, ma'am.
Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po, Ms. Conel, sa mga Yan po naman si Mr. Jessar Adornado, ang OIC ng Office of Civil Defense Region 5.